Hello po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktora na nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Hindi niyo po paniniwalaan ito. Napakaraming tao pagkatapos ng edad 60 ang hirap makatulog, pabalik-balik sa kama gabi-gabi at nagigising ng eksaktong alas 2 o alas 3 ng umaga at hindi na makabalik sa tulog. Ang dahilan po ay hindi lang edad o sakit tulad ng iniisip ninyo. Sa katunayan, maraming pamilyar na bagay sa paligid ninyo, mula sa posisyon ng pagtulog, maliliit na pang-araw-araw na gawi, hanggang sa paraan ng pag-aayos ng inyong kama na tahimik na sumisira sa inyong tulog gabi-gabi. Sa video na ito, sasagutin ko ang duwantay tanong na pinaka-ikinababahala ng ating mga nakatatanda pagdating sa pagtulog. Bawat tanong ay isang mahalagang piraso na makakatulong sa inyo na makatulog ng mas mabilis, mas mahimbing, at gumising sa umaga na may malinaw na isip at sariwang pakiramdam. Siguraduhing pindutin na ang subscribe button dahil napakarami sa inyo ang nagtanong sa akin tungkol sa paksang ito. At manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ang tanong bilang isa ay babaguhin ng tuluyan ang paraan ng inyong pagtulog habang buhay. Ngayon, simulan na natin sa pinakaunang tanong. Tanong 20. Nakakatulong ba sa pagtulog ang pag-inom ng wine sa gabi? Mukhang makatwiran naman. Ang isang baso ng red wine bago matulog ay parang nakaka-relax at mas madaling makatulog. At sa katunayan, ang alak sa wine ay pinapakalma ang nervous system na tumutulong sa iyong lumipat mula sa pagiging alerto patungo sa pagkaantok ng mas mabilis. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Universidad ng Pilipinas na ang pag-inom ng wine bago matulog ay maaaring paikliin ang oras para makatulog. Ngunit heto ang problema. Ang tulog na iyon ay hindi nagtatagal. Pagkatapos ng mga 2 oras, ang katawan ay nagsisimulang mag-react sa kabaligtaran. Madali kang magigising, makakaramdam ng sakit ng ulo, discomfort sa tiyan, o pabalik-balik sa kama sa buong magdamag. Ibig sabihin, maaaring makatulong ang wine na makatulog ka kaagad, ngunit ninanakaw nito ang mahimbing na tulog na kailangan ng iyong utak at katawan pagkatapos ng edad 60. Kaya, ano ang solusyon? Kung gusto mong mag-enjoy ng wine nang hindi nasisira ang iyong tulog, inumin ito sa gabi mga 2 oras bago matulog. Ang bandang 10 hanggang 9 ng gabi ay ideal. Mahalaga rin ang ligtas na dami. Mga 50 hanggang 120 mililitro kada araw. Nakatumbas ng isang maliit na baso para sa mga babae at 2 maliliit na baso para sa mga lalaki. Huwag uminom ng walang laman ang tiyan dahil maaari itong makairita sa sikmura at iwasan ito pagkatapos mag-ehersisyo o kung may sakit ka sa atay, problema sa tiyan, high blood pressure o gout. Sa madaling salita, hindi kaaway ng pagtulog ang wine, ngunit ang pag-inom sa maling oras o sobra-sobra ay maaaring maging sanhi ng paggising mo sa gabi at pakiramdam na pagod sa umaga. Pagkatapos ng 60, tandaan ito, ang wine ay dapat isang maliit na kasiyahan, hindi isang gamit para sa pagtulog. Tanong 19. Ilang oras na tulog ang sapat para sa mga nakatatanda? Maraming tao ang nag-aakala na habang tumatanda, mas kaunting tulog ang kailangan, pero hindi iyan eksaktong totoo. Inirerekomenda ng mga eksperto na ang mga senior ay mag-target ng kabuuang hanggang 8 oras na tulog bawat araw. Ang problema ay marami sa mga taong lampas sinta ang nahihirapan dito. Hirap silang makatulog sa gabi, madaling magising sa kalagitnaan ng gabi, o hindi na makabalik sa tulog. Kaya, ano ang dapat mong gawin?
kung hindi mo makuha ang buong 7 hanggang 8 oras na dire-diretso. Iminumungkahi ng mga doktor na maaaring hatiin ng mga nakatatanda ang kanilang pagtulog. Ang 7 hanggang 9 na oras na tulog sa gabi kasama ang isang maikling idlip na mga 30 minutos sa araw ay sapat na para makabawi ang katawan. Pinapahintulutan nito ang utak at puso na magpahinga habang pinipigilan ang pagkapagod sa hapon. Kahit na hindi ka makatulog, ang simpleng paghiga ng tahimik, pagpikit ng iyong mga mata, pagre-relax ng iyong katawan, at malalim na paghinga ay mayroon ding mga benepisyo. Ang pinakamahalaga ay ang kalidad ng tulog. Kung mas kaunti ang iyong tulog, ngunit gumigising kang komportable at matalas ang isip, iyon ay isang magandang tulog. Sa kabilang banda, kung natulog ka ng 8 oras, ngunit pagod pa rin sa paggising, hindi pa talaga nakapagpahinga ang iyong katawan, sa buod, pagkatapos ng 60, mag-target ng 6 hanggang 8 oras bawat araw, na maaaring kasama ang tulog sa gabi at isang maikling idlip. At tandaan, kahit na hindi ka makatulog, ang pagbibigay sa iyong sarili ng oras para magpahinga ay nakakatulong pa rin sa katawan na makabawi. Tanong 18. Nakakaapekto ba ang pag-idlip sa araw sa tulog sa gabi? Ang sagot ay maaari itong makatulong at makasama depende sa kung paano ka umidlip. Ang maikling idlip na 20 hanggang 30 minutos sa tanghali ay madalas na tinatawag na power nap. Nakakatulong itong ibalik ang pagiging alerto, mapabuti ang short-term memory, bawasan ang tensyon, at kahit na mapababa ang panganib ng sakit sa puso. Isang pag-aaral sa mahigit 300 na tao ang natuklasan na ang mga umiidlip minsan o 2 beses sa isang linggo ay may mas mababang panganib sa mga problema sa puso kumpara sa mga hindi kailanman umiidlip. Sa katunayan, sa Japan, kung saan normal ang pag-idlip sa araw, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga idlip na wala pang 30 minuto ay nakakabuti sa kalusugan ng puso at utak. Ngunit, lumalabas ang mga problema kapag masyadong mahaba ang idlip. Kung umidlip ka ng 60 hanggang 90 minuto, pumapasok ang katawan sa REM cycle kung saan nagaganap ang karamihan sa mga panaginip. Sa puntong iyon, maaari kang makaramdam ng pagkahilo sa paggising at lalo na mahihirapan kang makatulog muli sa gabi. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa isang unibersidad sa Maynila na ang masyadong mahabang idlip ay bumubuo ng isang J-shaped curve. Mabuti ang wala pang 30 minuto, ngunit habang humahaba ang iyong idlip, tumataas ang panganib ng mga problema sa pagtulog. Kaya, ang simpleng panuntunan ay ito: panatilihing maikli ang mga idlip. Ang pinakamagandang oras ay sa pagitan ng 1 at 3 ng hapon kapag natural na bumabagal ang katawan. Magtakda ng alarm para hindi ka matulog ng higit sa 30 minuto. Pumili ng isang tahimik na lugar na may mahinang ilaw at maaari kang gumamit ng eye mask at isang manipis na kumot para makatulog. Kung talagang pagod ka, katanggap-tanggap ang isang buong 90 minutong idlip, ngunit iwasan ang mga hindi natapos na idlip na 40 hanggang 60 minuto dahil madalas kang mahilo sa buong hapon. Sa madaling salita, ang pag-idlip sa araw ay hindi nakakasama. Ito ay isang natural na gamot na maaaring mapanatiling malusog ang puso, matalas ang utak, at sariwa ang diwa basta't panatilihin mo ito sa tamang haba. Para sa mga higit sa 60, ang maikling idlip na 20 hanggang 30 minuto ay maaaring ang sikreto sa mas mahimbing na tulog sa gabi at mas malinaw na umaga. Tanong 17. Ligtas ba para sa mga senior ang pagtulog ng walang damit? Sa Estados Unidos,
Mahigit 30% ng mga matatanda ang pinipiling matulog ng walang damit at sinasabi nilang mas komportable ito, mas malamig at nakakatulong sa kanila na matulog ng mas mahimbing. Sa katotohanan, ipinapakita ng pananaliksik na kapag natutulog ka, kailangang bumaba ang temperatura ng iyong katawan para makapasok sa mahimbing na pagtulog. Kung nagsusuot ka ng masikip na damit o nagkukulong ng sobrang init, mas malamang na magising ka sa kalagitnaan ng gabi. Ang pagtulog ng walang damit ay nakakatulong sa pag-regulate ng temperatura ng katawan. Binabawasan ang pagpapawis at pinapabuti ang sirkulasyon. Para sa mga nakatatanda, ito ay maaaring isang simpleng paraan upang maiwasan ang paggising ng maraming beses sa gabi. Hindi lang iyon, ang pagtulog ng walang damit ay may mga hindi inaasahang benepisyo. Binabawasan nito ang moisture sa genital area, nililimitahan ang pagdami ng fungi at bakterya, at sumusuporta sa kalusugan ng reproductive system para sa parehong lalaki at babae. Natuklasan pa ng isang pag-aaral na ang skin-to-skin contact sa pagitan ng mag-asawa habang natutulog ng walang damit ay maaaring magpataas ng oxytocin, ang love hormone na tumutulong sa iyong maging mas relaxed, nagpapababa ng stress, at maaaring mapabuti pa ang inyong relasyon. Ngunit, ang gawin na ito ay mayroon ding mga panganib. Kung masyadong malamig ang kwarto, madali kang ginawin o magising dahil sa lamig. Ang mga may sensitibong balat o allergies ay dapat ding mag-ingat dahil ang mga sapin ng kama ay maaaring may alikabok o bakterya. At hindi lahat ay komportable o ligtas na matulog ng walang damit. Kung nagdudulot ito sa iyo ng pagkabalisa, maaaring masira pa ang kalidad ng iyong tulog. Kaya kung gusto mong subukan, siguraduhing malinis ang kwarto bago ang mga sapin ng kama at komportable ang temperatura. Ang pagtulog ng walang damit ay dapat lamang gawin sa isang pribado at ligtas na lugar at kung talagang komportable ka. Kung hindi ka sanay, ang maluwag at magaan na pajama na gawa sa cotton o bamboo ay maaaring magbigay ng parehong benepisyo sa pagpapalamig at makatulong sa iyong matulog ng mas mahimbing. Sa buod, ang pagtulog ng walang damit ay maaaring isang maliit na paraan upang mapabuti ang pagtulog pagkatapos ng 6-2, ngunit hindi ito para sa lahat. Ang pinakamahalaga ay hanapin ang paraan ng pagtulog na nagpapadama sa iyo ng kaginhawahan, kaligtasan, at nagbibigay daan sa iyong gumising sa umaga na may malinaw na isip. Nasubukan mo na bang matulog ng walang damit? Mas komportable ba ito o hindi? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Tanong 16. Nakakaapekto ba ang bedsheet at thread count sa pagtulog? Oo, at higit pa sa iyong inaakala. Ang papel ng sapin ng kama ay hindi lamang para palamutihan ang silid tulugan, kundi para tulungan din ang iyong katawan na mapanatili ang tamang temperatura habang natutulog. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga sapin na gawa sa natural na fibers tulad ng cotton, linen o bamboo ay karaniwang mas breathable at mas malamig kumpara sa mga synthetic na tela. Sa kabilang banda, ang mga synthetic na tela ay nagkukulong ng init, hinaharangan ang daloy ng hangin at maaaring maging sanhi ng pagpapawis at paggising mo sa gabi. Isang pag-aaral na nagkumpara sa 100% cotton sa mga cotton blend ay natuklasan na ang purong cotton ay nagpapanatili sa mga natutulog na mas tuyo at mas malamig. Isa pang pag-aaral ang natuklasan na ang linen ay lalong epektibo sa mainit na kondisyon. Ang mga taong gumagamit ng linen ay mas mahimbing ang tulog
at may mas kaunting paggagambala. Tungkol naman sa thread count na madalas na ina-advertise sa mga mamahaling sapin, hindi ito talaga ang nagtatakda ng kalidad ng tulog. Ang mas mataas na thread count ay maaaring mas malambot, ngunit hindi ito nangangahulugang mas breathable. Sa katunayan, maraming eksperto ang naniniwala na ang mas mababang thread count na cotton ay makakatulong sa iyo na matulog ng mas malamig. Para sa mga taong higit sa iksitan na madalas makaramdam ng init sa gabi o nagpapawis habang natutulog, ang pagpili ng tamang sapin ng kama ay maaaring isang maliit na pagbabago na may malaking epekto. Unahin ang cotton, linen o bamboo. Malambot ang mga ito, breathable, madaling linisin, at mas mahusay kaysa sa mga synthetic na tela. Tanong, pambibant, dapat bang uminom ng tubig bago matulog? Ang sagot ay oo, ngunit kung gagawin lamang sa tamang paraan. Ito ay isang bagay na pinagtatakan ng maraming tao na higit sa 6 Ang tubig ay may mahalagang papel sa katawan, at ang isang baso ng maligamgam na tubig bago matulog ay maaaring magdulot ng ilang benepisyo. Nakakatulong dapat ito sa katawan na mag-relax, binabawasan ang tensyon, sumusuporta sa sirkulasyon, at maaaring maging mabuti pa para sa balat sa pamamagitan ng pagtataguyod ng detoxification sa pamamagitan ng pagpapawis. Ang ilang tao ay nakakaramdam din na mas madaling makatulog pagkatapos uminom ng maligamgam na tubig bago matulog. Gayunpaman, kung masyado kang maraming iinumin, lalo na ang 1 o 2 malaking baso bago matulog, malamang na kailangan mong bumangon sa gabi para gumamit ng banyo. Nakakaistorbo ito sa tulog at nag-iiwan sa iyong pagod sa umaga. Para sa mga nakatatanda, ang mas mahinang pantog at mas mabagal na paggana ng bato ay nagiging dahilan para mas madalas ang pag-ihi sa gabi. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong mapataas ang panganib ng mataas na presyo ng dugo, sakit sa puso, at paghina ng memorya dahil sa kakulangan sa tulog. Ang pinakapraktikal na solusyon ay ang uminom ng tubig mga 2 oras bago matulog at gumamit ng banyo bago matulog. Kung nauuhaw ka pa rin pagkatapos, uminom na lamang ng ilang maliit na lagok sa halip na isang buong baso. Sa araw, siguraduhing regular kang umiinom ng tubig para hindi dehydrated ang iyong katawan pagsapit ng gabi. Tanong 14. Bakit maraming senior ang nagigising ng 3:00 ng madaling araw? Bakit napakaraming tao na higit sa 60 ang nagigising ng 3:00 ng umaga at nahihirapang makabalik sa tulog? Ito ay isang napakakaraniwang isyu sa mga nakatatanda. Ang tulog sa gabi ay nahahati sa ilang cycle. Pagsapit ng umaga, mas kaunting oras ang ginugugol ng katawan sa mahimbing na pagtulog at mas marami sa magaan na tulog. Iyon ang dahilan kung bakit kahit isang maliit na ingay o ang pagnanais na umihi ay maaaring gumising sa iyo. Bukod pa rito, ang kaba at pagkabalisa ay kabilang sa mga pinakakaraniwang sanhi. Kapag ang nervous system ay na-stimulate, tumataas ang tibok ng puso at presyo ng dugo at nagigising ang katawan sa gitna ng gabi. Binabawasan din ng pagtanda ang mga antaas ng melatonin at binabago ang body clock na nagiging sanhi ng mas maagang pagtulog sa gabi at mas maagang paggising sa umaga. Ang ilang mga malalang kondisyon tulad ng acid reflux, arthritis, pinalaki na prostate o sleep apnea ay mga salarin din sa likod ng paggising ng 3:00 ng umaga. Ang solusyon ay ang pagpapanatili ng malusog na gawi. Limitahan ang kape at alak sa gabi. Iwasan ang pagkain ng gabi na. Lumayo sa mga electronic screen bago matulog. At regular na mag-ehersisyo.
Kung ang problema ay tumatagal ng maraming araw at nagdudulot ng pagkapagod, makipag-usap sa iyong doktor para sa tamang suporta. Tanong 13, mabuti o masama ba ang pagkain ng marami bago matulog? Ang sagot ay hindi. Ang pagkain ng marami bago matulog ay karaniwang mas nakakasama kaysa nakakabuti. Kapag humiga ka na, puno ang tiyan, kailangan patuloy na magtrabaho ang digestive system na nagpapataas ng panganib ng acid reflux, heartburn, at bloating. Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang nagigising sa gabi. Para sa mga higit sa iksinta, ang mas mahinang mga kalamnan sa lalamunan ay mas nagpapalaki ng posibilidad ng reflux sa gabi. Gayunpaman, hindi lahat ng pagkain bago matulog ay masama. Ang isang maliit at magaan na merienda na may malusog na mga pagpipilian tulad ng maligamgam na gatas, isang saging, ilang piraso ng almonds, o isang maliit na piraso ng dark chocolate ay maaaring makatulong na patatagin ang asukal sa dugo, mapawi ang gutom, at kahit nasuportahan ang mas mahusay na pagtulog. Sa kabilang banda, ang mga mamantika, maanghang, o sobrang matatamis na pagkain ay nagiging sanhi ng hindi mapakaling pagtulog. Ang pinakamagandang payo para sa mga nakatatanda ay tapusin ang hapunan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago matulog. Kung nagugutom ka mamaya, pumili ng isang napakagaan at madaling matunaw na merienda. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang discomfort at mapipigilan ang pagkagambala sa pagtulog. Tanong ko 12, ano ang pinakamagandang posisyon sa pagtulog? Walang iisang perpektong posisyon sa pagtulog para sa lahat, ngunit ang ilan ay mas mahusay kaysa sa iba para sa pagtulog at kalusugan. Para sa karamihan ng mga tao, ang paghiga ng nakatihaya ay itinuturing na pinakamainam na posisyon. Pinapanatili nitong nakahanay ang ulo, leeg at gulugod na binabawasan ang pressure sa likod, balakang at tuhod. Nakakatulong din itong maiwasan ang mga kulubot sa mukha dahil hindi nakadikit ang iyong balat sa unan. Kung mayroon kang sakit sa likod, maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng mga tuhod upang suportahan ang natural na kurba ng gulugod. Ang pagtulog ng nakatagilid, lalo na sa kaliwang bahagi, ay isang magandang pagpipilian din para sa mga may acid reflux, heartburn, o mga buntis. Binabawasan ng posisyong ito ang paghilik at tumutulong sa panunaw. Gayunpaman, ang pagtulog ng nakatagilid sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magdulot ng pamamanhid ng balikat o sakit sa leeg. Kaya, pinakamahusay na gumamit ng body pillow para sa ginhawa. Sa kabilang banda, ang pagtulog ng nakadapa ay madalas na itinuturing na pinakamasamang posisyon dahil maaari itong magdulot ng sakit sa leeg at likod. Kung kailangan mong matulog ng nakadapa, gumamit ng napakanipis na unan o maglagay ng isa pang unan sa ilalim ng iyong tiyan upang mabawasan ang strain. Sa madaling salita, ang pinakamagandang posisyon sa pagtulog ay ang nagpapadama sa iyo ng kaginhawahan, tumutulong sa iyong makatulog ng madali at hindi ka nagiiwan ng sakit sa katawan paggising mo. Karaniwan ka bang natutulog ng nakatagilid, nakatihaya o nakadapa? Magkomento sa ibaba upang makita kung aling posisyon ang pinakakaraniwan. Tanong 11. Talaga bang nakakatulong ang meditation o 4-7-8 breathing? Ang sagot ay oo. Kapag nagme-meditate ka o nagsasagawa ng malalim na paghinga, na-activate ang parasympathetic nervous system na tumutulong sa katawan na iwanan ang stress response. Pinapabagal nito ang tibok ng puso, pinapababa ang presyon ng dugo,
at sinasabihan ang utak na oras na para magpahinga. Isang sikat na teknik ay ang 4-7-8 breathing method. Huminga ka sa ilong sa loob ng 4 na segundo, pigilin ito sa loob ng 7 segundo, pagkatapos ay dahan-dahang ilabas ang hangin sa bibig sa loob ng 8 segundo. Pagkatapos lamang ng ilang ulit, maraming tao ang nakakaramdam na mas kalmado at handa ng matulog. Higit pa sa malalim na paghinga, ang mindfulness meditation ay nakakatulong din sa mga nakatatanda na bawasan ang pagkabalisa at kontrolin ang mga gumugulong na isipan na mga karaniwang sanhi ng paggising sa gitna ng gabi. Ipinakita ng pananaliksik mula sa isang kilalang unibersidad na ang meditation bago matulog ay makabuluhang nagpapabuti sa kalidad ng pagtulog sa mga nakatatanda na may malalang insomnia. Ang magandang balita ay hindi ito kailangang maging komplikado. Maglaan lamang ng 1 hanggang 10 minuto bago matulog na nakaupo o nakahiga ng komportable, humihinga ng dahan-dahan at nakatuon sa bawat paghinga. Sapat na iyon upang ilipat ang katawan sa relaxation mode. Tanong 10. Mabuti ba ang kasama sa kama ang mga alagang hayop? Itinuturing ng maraming Pilipino ang kanilang mga alagang hayop bilang miyembro ng pamilya at marami ang hinahayaan ang kanilang mga aso o pusa na matulog sa kama para makaramdam ng init at companionship. Sa katunayan, ipinapakita ng ilang pananaliksik na ang pagtulog kasama ang isang aso ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kaligtasan at kaginhawahan at maaaring mabawasan pa ang stress at pagkabalisa. Para sa mga nakatatanda, ang pagkakaroon ng alagang hayop sa malapit sa gabi ay maaaring mapawi ang kalungkutan at magpasigla ng kalooban. Gayunpaman, may mga panganib na hindi maaaring baliwalain. Ang mga alagang hayop ay maaaring gumalaw ng madalas at makaistorbo sa iyong pagtulog. Ang mga pusa na natural na aktibo sa gabi ay maaaring gumising sa iyo. Maaari ring magdala ang mga alagang hayop ng alikabok, pollen o bakterya sa kama na maaaring mag-trigger ng mga allergy o magpalala ng mga kondisyon sa paghinga, lalo na sa mga nakatatanda na may mas mahinang immune system. Kung gusto mong matulog kasama ang iyong alagang hayop, siguraduhing malinis sila, nabakunahan at madalas na nilalabhan ang iyong sapin sa kama. Ang mas magandang opsyon ay bigyan ang iyong aso o pusa ng sarili nilang kama sa tabi mismo ng sa iyo. Sa ganitong paraan, masisiyahan ka pa rin sa pagiging malapit ng hindi isinasakripisyo ang kalidad ng pagtulog. Hinahayaan mo ba ang iyong mga alagang hayop na matulog sa iyong kama? Magkomento at ibahagi upang makita kung sino ang mas mahimbing matulog, ang mga tao o ang kanilang mga alagang hayop. Tanong The Mind, makatwiran ba ang solusyon ang sleep divorce? Ang sleep divorce ay nangangahulugan na ang mag-asawa ay natutulog sa magkahiwalay na kama o kahit nasa magkahiwalay na silid. Maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit sa katunayan, halos 1/3 ng mga mag-asawa ang sumubok na nito. At marami ang nagsabi na ang kalidad ng kanilang pagtulog ay bumuti ng malaki. Ang dahilan ay simple. Ang malakas na paghilik, patuloy na paggalaw sa kama, paggising ng masyadong maaga o pagkakaiba sa mga kagustuhan sa pagtulog. Tulad ng isang taong gusto ng malamig habang ang isa ay mas gusto ang mainit, ay maaaring makagambala sa pahinga ng isang kapareha. Kapag tumagal ang kakulangan sa tulog, parehong maaaring maging iritable, pagod, at kahit na ang relasyon mismo ay maaaring maging tensyonado. Sa ganitong mga kaso, ang pagtulog ng magkahiwalay ay hindi dapat ikahiya. Sa halip,
Maaari itong magbigay sa parehong kapareha ng mas mahusay na pahinga, isang mas kalmadong isip, at isang mas masayang relasyon sa pangmatagalan. Gayunpaman, ipinapaalala sa atin ng mga eksperto na ang pagbabahagi ng kama ay mayroon ding mga benepisyo. Pinapasigla nito ang paglabas ng oxytocin, ang love hormone, na nagpapatibay ng emosyonal na ugnayan. Kaya kung pipiliin ninyong matulog ng magkahiwalay, siguraduhing bumawi sa pamamagitan ng mga shared moments, pag-uusap, at pagpapanatili ng closeness sa araw. Tanong, Arakon, gaano katagal dapat bago makatulog? Sa karaniwan, ang isang malusog na tao ay dapat tumagal ng mga 2 hanggang 20 minuto bago makatulog. Ito ang ideal na oras para sa katawan at utak na dahan-dahang lumipat mula sa pagiging gising patungo sa mas malalim na pagre-relax. Kung masyado kang mabilis makatulog, halos sa sandaling tumama ang iyong ulo sa unan, maaaring senyales ito na ikaw ay matinding kulang sa tulog. Sa kabilang banda, kung madalas kang nakahiga ng higit sa 40 minuto nang hindi nakakatulog, maaaring senyales ito ng insomnia o iba pang sakit sa pagtulog. Ang ilang mga karaniwang dahilan ng hirap sa pagtulog ay kinabibilangan ng sobrang pag-idlip sa araw, pag-inom ng kape o alak sa gabi, mga side effect ng gamot, o simpleng talamak na stress at ugali ng pagpupuyat. Tanong KB7, bakit madalas magising ang mga senior sa gabi para umihi? Ang pag-ihi sa gabi ay napakakaraniwan sa mga nakatatanda. Ang pinakamadalas na sanhi ay isang overactive bladder o, sa mga lalaki, isang pinalaki na prostate na nagpapahirap sa pagpigil ng ihi. Pinapabagal din ng pagtanda ang paggana ng bato at pinapababa ang mga hormone na nagre-regulate ng balanse ng tubig na humahantong sa mas maraming produksyon ng ihi sa gabi. Para sa mga babaeng postmenopausal, ang mga pagbabago sa hormonal at mas mahinang mga kalamnan sa pelvic floor ay nag-aambag din sa problema. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi lamang abala. Nakakaistorbo ito sa pagtulog, nag-iiwan sa iyong pagod sa umaga, at sa paglipas ng panahon ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso, presyon ng dugo, at kahit na mapataas ang panganib ng pagkahulog kapag bumabangon sa gabi. Ang mga solusyon ay kinabibilangan ng paglilimita sa pag-inom ng tubig sa loob ng 2 oras bago matulog, pag-iwas sa alak at kape sa gabi, pagpapanatili ng malusog na timbang, at pagsasanay ng mga ehersisyo sa pelvic floor upang palakasin ang pantog. Pinakamahalaga, kung gumigising ka ng higit sa 2 beses sa isang gabi para umihi sa loob ng ilang linggo, dapat kang magpatingin sa doktor upang maalis ang posibilidad ng sakit sa bato, mga problema sa prostate o diabetes. Madalas ka bang magising sa gabi para gumamit ng banyo? Magkomento sa average na bilang ng beses bawat gabi na bumabangon ka. Tanong 6. Mabuti o masama ba sa pagtulog ang pag-eehersisyo bago matulog? Ang sagot ay mabuti ito hangga't ginagawa mo ito ng tama. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang regular na ehersisyo kahit na sa gabi ay makakatulong sa iyo na matulog ng mas mahimbing, bawasan ang pagkabalisa, at i-regulate ang internal clock ng katawan. Kapag nag-iihersisyo ka, tumataas ang temperatura ng iyong katawan. At kapag bumaba ito pagkatapos, nakakatanggap ang utak ng senyales na makaramdam ng antok. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam na mas relax at mas mahimbing matulog pagkatapos mag-ehersisyo. Ang susi ay ang intensity at timing. Kung nag-ehersisyo ka ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog, lalo na sa mga mabibigat na ehersisyo
tulad ng pagtakbo, heat, o pagbubuhat ng mabibigat, maaaring ma-overstimulate ang iyong nervous system na nagpapahirap sa pagtulog. Sa kabilang banda, ang mga magaan hanggang katamtamang aktibidad tulad ng paglalakad, yoga, mabagal na pagbibisikleta, o stretching ay napakaangkop para sa gabi. Sa isip, tapusin ang iyong ehersisyo nang hindi bababa sa unang oras bago matulog. Kung pananatilihin mo ang gawin na ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 20 hanggang 30 minuto bawat araw, malamang na mas madali kang makatulog at gumising na sariwa ang pakiramdam. Tanong gaano katagal kayang manatiling gising ang isang tao? Ang pinakamatagal na naitalang oras na walang tulog ay 18 araw at 21 oras na nakamit ni Roberto Macapagal noong 1986. Gayunpaman, hindi na kinikilala ng Guinness World Records ang kategoriyang ito dahil sa matinding panganib sa kalusugan. Bago iyon, ang pinakasikat na kaso ay si Ramon Garcia, isang 17 taong gulang na mag-aaral sa high school sa Pilipinas, na nanatiling gising sa loob ng 11 araw na dire-diretso noong 1963 bilang bahagi ng isang proyekto sa agham. Sa una, kinaya niya, ngunit pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon siya ng mga problema sa short-term memory, hirap sa pag-concentrate, at kahit na mga guni-guni. Pagkatapos ng eksperimento, nahirapan siya sa insomnia sa loob ng mga dekada. Huwag hamunin ang iyong katawan sa pamamagitan ng pananatiling gising sa loob ng maraming araw. Ang tulog ay hindi isang pag-aaksaya ng oras. Ito ang pundasyon para sa pagpapanatili ng kalusugan, memorya, at mahabang buhay. Nakaranas ka na bang manatiling gising sa loob ng ilang gabi ng sunod-sunod? Magkomento at ibahagi kung paano naapektuhan ng kakulangan sa tulog ang iyong kalusugan. Tanong FAR, pinapataas ba ng insomnia ang panganib ng Alzheimer's? Oo, maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang pangmatagalang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng pagbuo ng mga protina ng beta-amyloid at tao sa utak na bumubuo ng mga plaque at tangles, ang mga palatandaan ng sakit na Alzheimer. Sa panahon ng mahimbing na pagtulog, gumagana ang utak tulad ng isang sistema ng paglilinis na nag-aalis ng mga dumi mula sa mga nerve cell. Kung nagambala ang pagtulog, hindi kumpleto ang prosesong ito na nagpapahintulot sa amyloid na unti-unting maipon sa paglipas ng panahon. Pinatunayan ng mga mananaliksik sa isang pag-aaral sa National Institutes of Health sa Pilipinas na ilang gabi lamang ng mahinang pagtulog ay sapat na upang mapataas ang mga antas ng amyloid. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa pagkawala ng memorya, nabawasang focus, at maaaring mag-ambag sa mas maagang pagsisimula ng Alzheimer's. Sa katunayan, ang mga nakatatanda ay natural na mas kaunting oras ang ginugugol sa mahimbing na pagtulog, na ginagawang mas mataas ang panganib kung sila ay dumaranas ng madalas na insomnia. Ang susi ay ang pagbutihin ang pagtulog upang maprotektahan ang memorya. Ang mahimbing na pagtulog ay hindi lamang nagpapanumbalik sa katawan, kundi nagsisilbi ring natural na panangga laban sa Alzheimer's. Tanong 3, mapanganib ba ang paghilik o maingay lang? Ang paghilik ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng ingay para sa katabi mo. Sa katotohanan, maaari itong maging isang babala ng mga seryosong problema sa kalusugan. Ang pangunahing sanhi ng paghilik ay ang bahagyang pagbara sa daloy ng hangin habang dumadaan ito sa lalamunan na nagiging sanhi ng pag-vibrate ng malambot na tissue at paglikha ng tunog. Ang labis na katabaan, alak, paninigarilyo, mga gamot sa pagtulog, o simpleng pagtulog ng nakatihaya ay maaaring magpalala nito. Ang pinakapanganib na sitwasyon
ay kapag ang paghilik ay may kasamang sleep apnea. Sa kondisyong ito, pansamantalang nababarahan ang daanan ng hangin na nagpapababa ng mga antas ng oxygen sa dugo. Ang natutulog ay madalas na nagigising ng paulit-ulit. Hindi kailanman umaabot sa mahimbing na pagtulog na humahantong sa pagkapagod sa araw at pagkawala ng memorya. Sa paglipas ng panahon, pinapataas ng sleep apnea ang panganib ng mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, diabetes, at kahit na stroke. Kung bahagya ka lamang humilik, maaari mo itong mapabuti sa pamamagitan ng pagbabawas ng timbang, pag-iwas sa alak sa gabi, pagbabago ng iyong posisyon sa pagtulog, o pag-inom ng maligamgam na tubig bago matulog. Ngunit kung malakas kang humilik, humihingal, o madalas magising sa gabi, dapat kang magpatingin sa doktor para sa pagsusuri. Huwag itong maliitin. Minsan, ang paghilik ay isang malakas na babala para sa iyong kalusugan. Mayroon bang malakas humilik sa iyong pamilya? Magkomento sa ibaba upang makita kung gaano karaming tao ang nahaharap sa problemang ito. Tanong 2. Talaga bang kailangan ang sleeping pills? Ang mga sleeping pill ay dapat na ituring bilang isang pansamantalang solusyon, hindi isang pangmatagalang lunas para sa mga taong higit sa 60. Ang mga diresetang gamot tulad ng sedatives o mga espesyal na gamot sa pagtulog ay maaaring makatulong sa iyong makatulog. Ngunit mayroon din silang mga panganib ng dependency, pagkahulog, pagkalito, at paghina ng memorya. Ang mga over-the-counter na gamot sa pagtulog na madalas na naglalaman ng mga antihistamine ay maaaring magdulot ng pananatiling antok sa susunod na araw na nag-iiwan sa iyong pagod at wala sa balanse. Ang melatonin, isang sikat na suplemento, ay hindi isang tunay na sleeping pill. Nakakatulong lamang ito na i-regulate ang circadian rhythm ng katawan na kapaki-pakinabang para sa jet lag o pag-reset ng mga schedule ng pagtulog. Ngunit kahit na ang melatonin ay dapat gamitin sa maikling panahon at sa mababang dosis dahil ang sobrang dami ay maaaring makagambala sa natural na cycle ng pagtulog ng katawan. Ang pinakamahusay na diskarte ay pa rin ang pag-prioritize ng mga pagbabago sa pamumuhay. Matulog at gumising sa pari-parehong oras. Kumain at uminom ng matalino. Iwasan ang kape at alak sa gabi. Mag-ehersisyo ng magaan at lumikha ng isang tahimik at nakaka-relax na kapaligiran sa pagtulog. Ang gamot ay dapat lamang gamitin kung matukoy ng isang doktor na ito ay talagang kinakailangan. Tanong, mahalaga ba ang temperatura ng kwarto para sa mahimbing na tulog? Oo, napakahalaga nito. Ang pagtulog ay hindi lamang naiimpluwensyahan ng liwanag at ingay, kundi pati na rin ng temperatura ng silid. Habang naghahanda ka para matulog, natural na lumalamig ang katawan para mas madaling makatulog. Kung ang silid tulugan ay masyadong mainit, masyadong malamig, o masyadong mahalumigmig, nagagambala ang prosesong ito na nagpapahirap sa pagtulog, mas malamang na magising sa gabi at nag-iiwan sa iyong pagod sa umaga. Inirerekomenda ng mga eksperto na panatilihin ang silid tulugan sa pagitan ng 16 hanggang 20 degrees Celsius. Pinapayagan ng saklaw na ito ang katawan na manatili sa isang matatag na temperatura na sumusuporta sa mas malalim at mas pare-parehong pagtulog. Sa katunayan, ang sobrang init ay madalas na mas nakakasama kaysa sa bahagyang malamig dahil kailangan ng katawan na lumamig para makatulog. Ang ilang mga simpleng paraan upang mapanatiling komportable ang silid tulugan
ay kinabibilangan ng paggamit ng breathable na cotton o linen na sapin, pagsusuot ng magaan na damit pantulog, pagpapatakbo ng bentilador o air conditioning sa katamtamang antas, at pag-iwas sa mabibigat na pagkain o inumin bago matulog. Ang pag-aayos ng temperatura ng silid tulugan ay maaaring mukhang isang maliit na detalye, ngunit para sa mga matatanda na higit sa 60, maaari itong maging susi sa mas malalim at mas malusog na pagtulog gabi-gabi. Kaya, tulad ng nakita natin, mula sa maliliit na gawi tulad ng pag-inom ng tubig bago matulog hanggang sa mas malalaking bagay tulad ng sleeping pills o temperatura ng kwarto, lahat ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng inyong pagtulog. Ang pagtulog ay hindi isang luho. Ito ang susi sa pananatiling malusog, matalas ang isip, at lubos na pag-e-enjoy sa inyong mga ginintuang taon. Ang mahalagang aral po dito ay ang ating katawan ay may sariling karunungan. Kailangan lang natin itong pakinggan. Ang mahimbing na tulog ay regalo natin sa ating sarili. Kung may natutunan po kayo, huwag kalimutang i-comment sa ibaba ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating talakayan para sa mas malusog na buhay.